Hello everyone, this is my golden picture na flowering na pero kalbo. Kamusta ang lahat at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another day and another episode about bougainvillea, and last time na ibahagi ko ang propagation ko using aloe vera and garlic through cuttings. And this time naman is another propagation day dahil ang gagamitin kong cuttings ay itong bouquet of talbos ng bougainvillea. And ang ganda ng mga talbos, no? Pwede na siyang i-base tapos lagyan na lang ng ibang flowers. Anyway, itong mga talbos na ito ay mga cuttings sa mga bugis na gusto kong maging lush at kumanda ang forma at itsura, kaya may mga na-trim ako. Mahahaba din ang mga talbos na ito, kaya napag-isipan kong why not itanim ko na lang at tignan if mas maganda bang itanim ang mga talbos kesa sa ibang cuttings through the ICU method. Siyempre, hindi mawawala ang favorite nating lahat na ICU method of propagation ng bougainvillea. Kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo ang video na ito. At malay nyo, magtalbos din kayo mamaya sa garden nyo ng bougainvillea at mapaisip na itanim na lang. And yung first step na gagawin ko is syempre tatanggalan natin ng mga sobrang dahon para iwas bulok sa loob ng plastic at yung mga tinik para iwas butas naman sa plastic. Pero pwede din naman na konti lang ang tatanggalin na dahon para pag naging successful, maganda na siya dahil madami na ang dahon. Pero in my case and based on my experience, I always remove yung mga excess leaves. By removing the excess leaves ay pwedeng mag-benefit sa cuttings while nasa process ito ng recovery dahil yung energy ay mapupunta sa pagpapalabas ng mga bagong ugat. Kung may maraming dahon kasi, mag-aagawan ng energy sa pag-produce ng ugat at sa pag-maintain ng leaves. So, ayun. And nakikita nyo ba na nag-e-enjoy ako sa pagtanggal ng mga dahon at yung mga dahon na yan ay di ko tinatapon basta-basta. May magandang paglalagyan ang mga yan. And kayo ba guys, ano ang ginagawa nyo sa mga sobrang dahon at sanga? Tinatapon nyo na lang ba basta-basta? Gaya ng na-share ko before, ang ginagawa ko ay nilalagay ko siya sa compost pit. And dito sa video na ito, medyo naging OC ako kasi gusto ko pantay-pantay sila, kaya sabay-sabay ko silang pinagsama-sama at sabay-sabay ko silang pinutulan ng stem. Maganda din kasi na pantay-pantay sila, though pag lumaki naman, hindi rin naman. Hindi rin naman pantay-pantay. And wala lang, trip ko lang, siguro maganda na rin na pantay-pantay sila para mas madali yung paglalagay ng plastic sa kanila. And right after nyan, pwede na nating ilagay sa kanila yung kani-kanilang plastic cups. Itong gamit kong compost or potting mix is pre-moist na para hindi masyadong basa pag itatanim ko na yung mga cuttings. And kayo ba guys, ano yung nauuna sa inyo? Itatanim muna, then dilig, or basa na yung cutting, basa na yung soil, then yung cuttings. Tapos ilalagay na lang yung cuttings. At habang ginagawa ko yung pagtatanim and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new or bago lang sa channel ko at hindi pa nakasubscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea and about talbos. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko, kasama na yung reels or kasama na yung shorts videos. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much.
And here they are at ready na tayo mag-sharon isupot yung mga cuttings. Dati ang ginagawa ko is isusupot ko muna yung isa, saka ko lalagyan ng rubber band, pero now na-realize ko na pwede namang isupot ko muna silang lahat, saka ko rubber band isa-isa. Though same din naman ang goal, pero parang feeling ko mas organized and mas napapadali yung pagtatanim ko. Another tip, this time of the year is maganda mag-propagate ng mga bugis kasi hindi mainit at saka hindi maulan. Mas mataas ang success rate ng propagation. Pag mainit kasi, like summer, sobrang hirap gumalaw at the same time, madaling matuyo yung soil. Tapos pag maulan naman, prone naman ito sa rotting kasi laging basa. Kaya guys, if you want na mag-propagate at magtanim ng mga bougainvillea, this is the best time. Kaya gawin nyo na, magtanim na at mag-propagate na ngayon habang medyo malamig pa yung weather. At gusto ko lang din i-share na most of the cuttings na tinanim ko kahit na hindi naka-ICU ay nabuhay kaya nakakatuwa. And magulang na din kasi yung mga tinanim kong cuttings and bala ko siyang if nabuhay or yung mga buhay na cuttings na magugulang na gagawin ko silang RS para hindi ko na kailangan pang bumili. Ang tanong naman is, saan ako kumukuha ng mga magugulang na sanga? Yung ginawa ko ay nagtanim ako directly sa lupa yung mga bugis para mas mabilis lumaki at tumaba. Ayun, saka ko naman siya ititrim, ganun lang siya. Pero hindi ko pa na-try na yung talbos na galing sa bugis na nakadirect sa lupa ang itinanim. Lahat kasi ng talbos na tinanim ko is galing sa potted bugis and feeling ko naman mas maganda siyang itanim. This is just my opinion. Pero why not itry ko din yung talbos ng bugis na nakadirect sa lupa and baka naman mali din ako. Ang dami kong baka, kung pwede ko naman din gawin. And right now, ready na akong lagyan ng rubber band isa-isa. This is another important part ng ICU method na dapat yung pagkakalagay ng rubber band mahigpit. The very reason is para hindi makapasok yung hangin sa loob na magiging sanhi ng hindi pagkakaroon ng moist sa loob ng plastic. Yung moist kasi, siya ang magsisilbing pinaka-water ng cuttings at maging fresh habang nagpapalabas ng ugat. And hindi siya matutuyo habang nasa loob. Kaya take note of that, okay? And as a conclusion sa topic natin for today, magandang itanim ang mga talbos at yung medyong murang cuttings through ICU and yung mga magulang naman na cuttings kahit hindi na need ng ICU. Kaya ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe. Stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!